Okay, dyan na ba kayo? Please type yes if andyan na kayo. Yes. Okay. Clear naman ba yung ano natin? Clear naman ako. I mean, yung internet ko, pati yung discussion. Actually, wala pa naman tayong discussion kasi yung dati pa naman yun. Nulit lang natin. Okay, so ready na? Medyo na-excite lang ako kasi. Minsan, ang saya rin pala pag-aralan ng. Kasi, bago kasi turo sa inyo guys, nag-aaral din kasi ako. Naral ko rin siya. Kasi syempre, ang tagal na nito, 2019 pa. Tapos, yung ginawa kasi sa boards, more of, kabisaduhan na lang talaga. Kaya kabisaduhan, but the thought of it, hindi ko na rin siya masyadong naaral. Kasi syempre, wala naman nagturo sa amin ito. Nung 4th year kami, during review lang yan. Parang pag specialist kasi, parang kabisaduhan na lang. So, iiwan ko na yun sa inyo. Yung kabisaduhan na part sa inyo na yun. Pero if yung gusto nating malaman, if gusto natin, diba, yung AMLA, naturo yan sa inyo kung paano ba siya ginagawa. Diba na sa example dun sa recording yun, paano nga nila yung ginagawa. For example, nangidnap sila, di ba? So, nagkaroon ng pera through that. Pero, napapalabas nila na parang smooth no? Napapalabas nila na parang yung pera ay nanggaling sa legitimate source. Napaikot pa nila, di ba? Gumawa pa sila ng business, ganyan. Pero, kunyari daw, merong mga sale, kunyari may, ano ba yung example ko? Nakamit ko na eh. So, kunyari na lang, merong computer shop or merong salon. Yan, kunyari salon. Tapos kunyari merong mga customers pero wala naman pala talaga. Kasi dinadaya lang nila yung mga receipts, dinadaya nila yung mga OR, mga invoices, ganyan. Ang galing lang, no? Yung pera kasi na, bagay isipin mo, ang galing, no? Gusto pa nga eh, may criminal mind pala. Parang galing lang kung iisipin mo na yung mga pera sa ganun, tapos na-turn nila. Pero kasi may bribery na rin kasama yun, kaya nakakalusot eh. Yung pera na nakuha mo from that unlawful act, yung pera na nakuha from unlawful act, nagtuturn siya into legitimate. Kunyari, pinapamukha mo sa face namin no, na meron kang business, kasi meron kang FS na pinapakita eh. Pero gawa-gawang FS lang. Meron ka rin receipt na pinapakita, pero gawa-gawa lang pala. So, kumbaga na yung pera, yung syempre hindi ka na sususpectahan, no? Kasi, kumbaga may pinapakita kang FS, tapos kunyari mag-deposit ka ng 300,000, di ba? Or kunyari mag-deposit ka ng 600,000. Eh, napakita mo malinis na. Di ba? Pag tinanong ka, bakit ganyan na deposit mo? Napapakita kang papel eh. Ito FS ko, may business ako. Pero hindi naman, saan galing? Wala naman pala talagang business, no? Yung pera pala nakuha mo sa panghidnap, yun kunyari mga pinapasok mo, dun kunyari mga sales. Pero wala naman pala talaga. At yung napapabalik na nila sa sirkulasyon, no, yung pera nila parang malinis talaga. So, isipin mo ang tayo niya. Pero guys, so tayo magkaroon ng ganong criminal mind. Nakaka-amaze lang, pero hindi pa din. Manghidnap ka para. Okay. Paano sa mga palabas lang natin siya nakikita, no? So, next naman tayo sa BP22. Batas Pambansa bilang 22 or itong anti-bouncing check. Feeling ko familiar naman kayo, no? Kapag sinabing tumalbog yung cheque. Sabi sa inyo guys, pag binasa mo yung law, yung explanation niya nasa, I mean, hindi pa mismong law. Pag binasa mo lang yung subject niya, or yung title niya, anti-bouncing check. So, anong nangyari? Doon ka lang muna sa bouncing check. Siyempre, yung anti, alam mo naman, ina-against niya yun, di ba? So, sa bouncing check, tumalbog yung cheque. So, yun yung pinag-uusapan natin dito. Tumalbog yung
cheque. Bakit tatalbog yung cheque? Kasi walang laman. Kasi insufficient yung funds. So more likely, 2 reasons. Walang laman eh. Naka-share screen ako, di ba? Ano kayo if hindi ako naka-share screen pala, mag-against na lang kayo. Hindi ka pa naka-share screen. Hindi ko pa pala nabuksan yung drawingan natin. Where's my notebook? OneNote. So, tagal na nito Wait lang. Ano nangyari na save? Ba't ayaw na? Yan. Okay. I will give 2 scenarios. Ang i-discuss natin ngayon is not only BP22, but also a bit of touch of estafa. Naririnig natin yun, madalas, estafa, lalo sa news. So, hindi naman natin siya i-dig in yung estafa kasi hindi naman talaga yun yung discussion natin. Pero tulad ng sabi ko kanina, ganun pala ang ginagawa nila. Para maintindihan na mabuti yung BP22, you also need to see estafa. Okay, so I'll just give 2 scenarios. Asan na yung drawing ko? Walang nag-o-object, ibig sabihin, naka-share screen ako. Okay. Drawing mo. So, we have A and we have B. This is the first scenario. Tatawagin natin tong value. This is for value, okay? Tandaan nyo na lang. Later kasi babanggitin ko siya. This is for value. Anong mangyayari dito? So, si B, nagbigay siya ng cheque dito kay A. For 50,000. Tapos ngayon, bakit siya nagbigay ng cheque kay A? Kasi gusto niyang i-avail yung 50 na calculators pa rin tayo. 50 na calculators worth 100 pesos. Ay, 500 pesos. Hindi. 100 calculator worth 500 pesos. 100 calcu magkano daw? 500 pesos. Tatandaan nyo anong unang sinisino ako. Ano unang nangyari? Si B, nagbigay agad-agad ng cheque dito kay A. So, ibig sabihin, kaya si A ay magdi-deliver ng goods kasi si B nagbigay ng cheque. Unang nangyari is nagbigay ng cheque, sino? Si B, kay A. Second scenario na, paano ba tayo taas? Tayo sa second scenario natin is for account. Yung isa for value. Ito for account. Meaning, meron na tong obligations talaga. Meron ng obligation, tsaka siya magbigay ng check. A, B. So, ang mangyayari naman dito, sabi ni B, A, pabili akong 100 calculators. Sabi ni A, sige. Dineliver ni A. Anong unang nangyari? Nag-deliver si A. Anong ginawa ni B? Thank you, A. Ngayon, bigay ako sa'yo check. For, magkano naman? 50,000. So, if you can see the difference, sa first, si B, nagbagay muna ng check before nakapag-obtain ng goods. For value yun. For account, kumbaga si A, nag-deliver na si A. Nag-deliver na agad siya. Ngayon, si B, meron na siyang existing obligation. That's the term. Meron ng existing obligation. Okay? Bago siya magbabayad ng cheque. Sa umpisa, wala pang obligation sa'yo. Hello. Nagbigay nga muna ako sa'yo ng cheque before ka sa akin magbibigay ng goods. Sa pangalawa,
meron na existing obligation. Kumbaga may utang siya, kaya siya nagbigay ng checking 50,000. Ngayon, ano usapan natin dito sa topic natin ngayon? Nakita nyo, di ba? Check. Ayan, no? Check. Problema sabi ni A, sige, pe-present ko to sa, sa bank. Kasi, guys, di ba hindi na natakal sa inyo yung negotin or negotiable instruments? Check kasi is one of bill of exchange. Guys, medyo malalim kasi talaga guys yung negotin. So, pasalamat talaga kayo, wala na kayo negotin. Na-discuss namin to pero hindi talaga rin namin maintindihan. Okay? So, anyway, yun nga. Bill of exchange kasi, itong si check. At ngayon, ang mangyayari, si A, may tinatawag kasi na presentment. Presentment, ang pangat ng sulat, intindihin nyo na lang, pasensya talaga. Pangat talaga ako magsulat. Presentment for payment. Ngayon si A, di ba nasa kanya na yung cheque? Ang kailangan niyang gawin is to present the check sa bank for payment. Ayun lang talaga ibig sabihin ng presentment for payment. Kailangan niya ipakita sa bank yung pera. For what? For encashment. Kasi syempre, kailangan niya encash yung pera. Hindi pa pera yan. Yung cheque, di ba? So, kailangan niya yan ipa-encash. Ngayon, ang mangyayari dito sa BP22, pati sa estafa, same scenario to, guys. Tumalbog yung cheque. Sabi ni bank, I'm sorry. Sorry. Sorry, insufficient. Hindi sapat. Hindi kita bibigyan ng 50,000. Bakit? Yung cheque ay kumbaga yung fund. Yung fund ni B. 20,000 ang laman, tapos pinapa-withdraw ka ng pinapa-encash ka ng 50,000. 20,000 lang laman eh. Sorry, the bank will dishonor. So, ibig sabihin ng dishonor, hindi na nga in-encash. Or kumbaga, term din to sa negotin guys dishonor. So, dinishonor siya ng bank. Ibig sabihin, wala. Kapag in-honor, in-encash na, binigay kay A yung pera. Pag dishonor, that's the vice versa. So, hindi niya in-encash. Okay? Kasi nga, paano may encash? Kulang. 50,000 hinihingi mo, 20,000 lang yung laman. So, first scenario, insufficient yung funds, A, sabi ni bank. Pangalawa, scenario, sabi ni bank, uy, A, wala namang laman tong cheque. Zero funds. Anong ibibigay ko sa'yo? So, no funds at all. Anong mangyayari? Tatalbog yung check Yun kasi, di ba yung term nila, bouncing checks, tatalbog yung check So, yun yung mangyayari. Yun yung i-cover natin. That's the scenario lang na nangyayari dito sa BP22 and sa estafa. Tumalbog yung check Tatalbog yung check So, ang kinakasuhan dito, is, ayun nga, sa BP22 is okay, magda-dive na ako muna into their difference. Kasi, same scenario kasi, tumalbog, tatandaan nyo guys, same scenario siya. Estafa, pati BP22, yun yung nangyari, tumalbog yung cheque. Kaya nga, di ba, pinagka-compare. However kasi, madi-differentiate mo kasi siya if we really dig in ipapakita ko sa inyo yung kanilang difference. Estafa. Tapos dito tayo sa BP22. Wala akong handouts, kaya makinig kayo or sabi nga sa inyo, videohan nyo or ang ikli lang kasi law about BP22. Kung i-search nyo, maiksi lang siya. Pero syempre, pag binasa, sorry, ano ba? Nagsilap-silap ako. Pag binasa, hindi mo na maagad siya magigets, di ba? So, ayan. I-ano natin siya, yung may intindihan natin, okay? So, same scenario, tumalbog yung cheque. Sa estafa, guys, ang sinasabi nila dito, sa estafa ay merong mala-inse. It's mala-inse. Latin term, chartera. However, in BP22, mala prohibita. Mala prohibita. Oh my gosh. Yes.
So ano yan? Ano yan? Malainse means it is inherently wrong. Naturally wrong. Naturally makasalanan. Okay? Ang mala prohibita sa BP22, mali lang yan kasi sinabi ng batas na mali siya. If there is no law against that particular scenario, then hindi siya mali. Okay? For example, yung pagtawid, yung pagtawid, kunyari, sa daan, mga ganon, may kaso ba yun? Jaywalking ba tawag na? Basta yung mga ganon. Hindi naman siya mali talaga, di ba? Hindi siya mali. Hindi ka nagiging makasalanan dahil ginawa mo siya. But, the law provides na bawal. The law says na bawal siya. Naging mali siya. That is mala prohibita. However, mala inse, naturally wrong. Mali talaga yan. Murder. Mali talaga yan. Sinful talaga yan. Hindi na kailangan lagyan ng batas para sabing mali siya. So that's the difference. Kung isipin niyo dito pa lang sa umpisa, mas mabigat na talaga yung estafa kaysa sa BP22. And sa estafa, in mala inse, you need to have intention. Kailangan intentionally. Kailangan intentionally talaga na gusto mo na i-defraud or gusto mo talagang lokohin. Kasi guys, sa estafa, medyo dalawa kasi siya. Abuse of confidence and pangalawa is deceit. Hindi na tayo pupunta abuse of confidence kasi hindi naman natin siya topic. Okay, magandang pag-aralan, syempre, lo yan. Pero ano muna tayo, dun na muna tayo sa deceit. Pag sinabi kasi ng estafa, talagang lokohan na eh. Nanloloko talaga dito. Deceit. Deceit lang talaga siya. Okay? So, kumbaga, meron ka talagang intention na lokohin. May intention ka talaga dyan. Yung mind mo talaga, criminal. You really have criminal mind. Kaya nga, malain siya. Kumbaga, inherently wrong na talaga. Kasi nga, may intention ka talaga to what? To defraud the other party. Dito sa BP22, wala eh. Wala, nangyari lang talaga. Kumbaga, hindi ko kasi hindi ko tinitingnan kasi yung fund ko na wala na palang laman. Tapos sakto nung nagpa-encash ka, tumalbog na yung cheque. It's not my intention. My intention is not to defraud you. Okay? Ang intention ko lang ay wala, bayaran ka lang ng cheque, kaso nga lang tumalbog. Walang intention sa BP22. Kumbaga, malinis talaga siya. However, syempre, meron pa rin batas about dyan. Kasi syempre, kung tumalbog yung check, alam mo yun, baka mahirap kasi habulin eh. Syempre, sabihin mo, oy, insufficient funds na, or kaya wala naman parang funds. Baka magpakahirap habulin. Diba? Kaya lagyan natin ng batas para kahit papano, merong criminal crime, mahahabol agad. Syempre, kawawa naman dito yung kawawa dito yung party na nagbigay ng something na, 'di ba? Tapos hahabulin niya pa yung sa payment. Kasi tumalbog yung cheque. Yun yung sasabihin mo sa akin, tumalbog yung cheque, walang laman yung funds mo. Nag-deliver na ako. Galit na galit no? Kala mo, napagdaan. Nag-deliver na ako sa'yo. Tapos sabihin mo lang sa akin, tumalbog yung cheque. However, in estafa, talagang niloloko ka niya. Diba? Kung nilaloko ka niya, charot. Meron talaga rito ang intention to defraud. No, to deceit, talaga may panloloko pagdating sa estafa. Sa BP22, wala, hindi ko naman alam. Na wala na palang cheque nung time na wala na palang fund nung time na nagpa-encash ka ng check. So, ayan. Pero, anong nangyari? Pares na tumalbog. Sa una talaga, tatalbog talaga yan. Bakit? Intention niya na lokohin ka. Sa BP22 naman kasi, ang situation dyan, mala-mala. Pwedeng tumalbog yung cheque or... ba yan? May tumawag. Wala tuloy ako. Pwedeng tumalbog, di ba? Kung mag-scenaryuhan niya lang. Kasi nga, parang wala naman talaga dyang intention. Nangyari lang talaga. Parang gano'n. Sa BP22. However, in estafa, it is really intentionally. Mali talaga siya. Meron talaga siya intentional lokohin ka. Okay? Ngayon, wait lang. Punta tayo sa next. Punta muna tayo sa estafa. Estafa.
Wait lang. Yan. Punta tayo sa estafa. So, yung kanina kasi, di ba yung kanina pinakita ko sa inyo, itong two scenarios. Yan. Sa estafa kasi, for value, ang estafa kasi dapat prior. Kumbaga, ano siya, kailangan nanloko ka muna before you obtain the goods. So, dito, di ba sa scenario na to, dito, sa for value, sa scenario na to, kaya nga di ba sabi ko sa inyo, sino nauna rito? Si B. Nagbigay muna siya ng cheque. Nanloko muna siya bago niya ma-obtain yung goods, bago magbigay si A. So, kailangan sa estafa prior. Dito naman, eto, for value. Ngayon, sa BP22, dalawa. For value or for account. Pwede dito. Pero actually, basta walang intention na. Pero ang nangyari lang kasi, for example sa BP22, di ba, wala naman ng intention na lokohin. Pero for example, dito lang sa BP22, ang nangyari lang is nagbigay lang siya una ng cheque. And that's for value. Pwede yun. But no intention to defraud. Kasi kapag may pumasok na intention, estafa na agad yun. Okay? Pero sa BP22 kasi, dalawa. For value, pwedeng for value, pwedeng for account. Pero sa estafa, ito lang. Prior sa estafa. Nagbigay ka ng cheque, nalanloko ka muna, okay? Kasi syempre, niloko mo, wala ka naman talagang pera eh. Kunyari lang nag-issue-issue ka dyan eh. Nanloko ka muna bago ka nakapag-sustain ng goods. Pero sa BP22, pwedeng dalawa. Pwedeng nagbigay muna siya ng check, meron naman talaga, kaso insufficient funds lang, kaya tumalbog, or wala pala talaga na nag-withdraw ka, ganyan. But there's no intention. There's no really, kasi pwede yun, di ba? Mag-i-issue muna siya ng check, pwedeng wala pang laman, pero kunyari, kinabukasan, lagyan niya agad. Wala talaga siyang intention. Gusto niya talagang bumili sa'yo. No intention to defraud naman. So, yun yung value. Nagbigay muna ng bayad or ng check. Pangalawa naman sa for account, ito na may existing obligation na. Bawal to sa estafa. I mean, hindi ito covered ng estafa. Kasi nga, sa estafa, kailangan prior. Naglalag ba ako? Ay, nag-Shopee ba ako? Pa-unmute naman. Hindi. Sige. Nakikita ko kasi naglo-loading yung ano ko. Okay. So, sa estafa, bawal tong for account. Bakit? Kasi nga kailangan prior. Eto na unang mag-deliver eh. 'Di ba? Nauna siyang mag-deliver bago siya magbigay ng check. So, kumbaga dito, BP22 lang tong for account. Pero pwede rin yung BP22 doon sa for value. So, isulat natin ng maayos. So, dito, sa estafa, for value lang. Prior lang, okay? Dito, pwedeng value. Yung scenario, pwedeng value. Pwede rin yung account. Basta no intention to defraud. Tapos, sa estafa, nag-issue ng post-date. Ano ba yan? Issuance dito, nag-issue ng cheque. Issue ng cheque. Tapos, post-dated check. Pwede rin sa kanya yung post-dated check. However, dito sa BP22, eto talaga yung marami ito eh, parang 4. Pwede rin daw post-dated dito. So, post-dated checks. Nag-issue din ng check. Nag-draw, bill of exchange. Tapos etong make kasi, kapag kasi sa Negotin, ang make is parang for promissory notes. Usapan check naman to, pero sabi nilagay na rin daw ng law para maging comprehensive ang law. Pero more likely, it's about promissory notes. Pero parang, ang pinaka talaga ito. Yan. Ang mga about check yan. Post-dated issue pati draw. Okay. So, balik muna tayo sa estafa. Sa estafa, ang nangyayari, dalawa. Wala talaga magiging funds kasi ganito Sa kasi, sa BP22, kasi ito tatlo eh. Pwedeng with funds, without funds, tsaka with insufficient.
Insufficient, ibig sabihin kulang. Pero, dito sa estafa, paano ka magkakaroon ng with funds? Wala ka nga talagang funds kasi nanloloko ka lang naman talaga. So, dito, dalawa lang, without, tsaka with insufficient. Okay. So, yan. Kunyari, yan na nga, no? Diba, sabi natin for value, estafa muna tayo, diba? Ito lang scenario ni estafa, diba? For value lang. So, ngayon, si B, diba? Si B, nagbigay nga raw ng cheque worth 50,000. Paano mag-iba ng color? So, ngayon, si B nagbigay nga ng cheque na for 50,000, di ba? Kay A, prior. Tapos si A ngayon nag-deliver. Tapos sabi ni A, okay, ma-withdraw nga tong pera na to. Anong gagawin niya? Presentment for payment. Pupunta siya sa bank. Present niya sa bank yung check para ipa-encash. So, ano sasabihin lang ni bank? Dalawa. Sabihin ni bank, dishonored. Kasi una, pwedeng walang funds or pangalawa, mayroon pero kulang. Dalawa lang sa kanya. Okay? Ngayon, anong mangyayari? Kailangan, punta mo na ba ulit? Meron kasi ditong days. Eto tatandaan niyo for estafa. Eto, iisa lang na araw ang mahalaga dyan. 180. Yan. Sa estafa, kapag lumagpas na yan ng cheque, diba? Lumagpas ng 180 days, 6 months na yan, diba? Mapafilan mo pa ba yan? Di na. Bakit? Stale check na yan eh. Diba? Stale na kasi yung check eh. So kahit i-present mo yan sa bank, hindi dishonor talaga yan ng bank. Kasi nga, stale na yung check eh. Ano kailangan dyan? Bagong check na ulit. Diba? Kahit na may intention to defraud pa yan, intention of deceit, kung present, no, pinakita mo yan sa bangko. Okay? Pinakita mo sa bangko para ipa-encash ng 180 days, more than 180 days, wala ka nang makakaso dyan. Same with BP22 yan, pero mamaya ng BP22. Ngayon, if present mo yan sa bank ng 180 days or less, kakasuhan siya na estafa, tapos tumalbog ka. May habol ka dyan pag tumalbog. Pero, meron pa rin remedy yung sa nila, yung law. Meron pa rin remedy sa kanila. Kasi, di naman porket insufficient funds, malay mo naman, di ba, nag-withdraw, malay mo naman, nagkaroon lang ng transaction, tapos biglang kinulang. So, ngayon, si law, binigyan sila ng palugit. Ang mangyayari dyan, guys, di ba, for example, present mo na for encashment, yung 50,000. For example, 170 days na. Tapos present mo na siya for encashment. Ngayon, sabi ni bank, oops, tumalbog yung cheque mo. Tumalbog yung cheque mo, insufficient siya. Ngayon, ang gagawin ni bank, magpapadala yan ng notice of dishonor. Notice of dishonor. Kanino? Kay B. Sasabihan niya, para malaman ni B na, ay, shucks, wala palang, kinulang pala yun. Kasi pwede naman kasi na, hindi naman kasi porket tumalbog yung cheque, ibig sabihin na parang makasalanan na talaga siya, may intention na talaga siya na lokohin ka. Diba? Pwede kasing napa-encash, alam mo, for example, meron talaga siya doong 80,000. Kailangan mo 50, di ba? 80,000. Meron siyang transaction kahapon na nag-encash siya ng 40K. So, magkano na natira? 40 na lang. Ngayon, naging insufficient. Tumalbog yung cheque kasi 40 na lang dapat 50. Pwede yun. Kumbaga parang hindi naman talaga siya intentional, no? Ang aagahan lang, lalagyan niya na ulit, dadagdagan niya na ulit. So if, kunyari tumalbo nga yung cheque, si bank magpapadala siya ng notice of dishonor. Kanino? Kay B. Sabi niya, B, walang laman yung yung funds mo, kulang. Okay, kaya hindi ko tinanggap, hindi ko in-encash. Parang ganun yung sabi ng bank. Kaya hindi ko tinanggap kasi kulang. So ito, meron siyang bibigay na notice of dishonor. Ngayon, after receiving the notice of dishonor, B, you only have 3 days. 3 days lang, mabigat-bigat kasi, estafa kasi ito. 3 days lang, lagyan mo ng pondo yan.
If after 3 days hindi mo yun nalagyan ng pondo, sorry, but we have the presumption na ikaw niloloko mo si A. Tatandaan nyo yung 3 days, ha? Natandaan nyo yung mga 180 days, ganyan. So, yun sa estafa. Ang nangyari sa estafa, there is tumalbog yung cheque, pero kailangan ang pangyayari ay prior. Hindi mo ma-obtain yung goods kung hindi ka nanloko. You have the intention to deceive the other party. Ano pang mahalaga rito sa estafa? Yun nga, tumalbog yung cheque, same lang naman sa BP22, and yung days niya, 180 days. If after niyan, pumunta ka sa bangko ng after 180 days na, stale check na yan, wala na talaga magagawa si bank, dishonor yan. Di mo na siya pwedeng makasuhan dyan. Pero if present mo siya sa bank ng 180 days or less, tapos tumalbog yung cheque, kakasuhan ba agad? Hindi muna. Papadalan mo na siya ni bank ng notice of dishonor. Oh, B, anong ginagawa mo? Bakit kulang? Kulang to. Pondohan mo. Bibigyan ka ng 3 araw. Guys, tandaan nyo, 3 araw lang, hindi yan 3 banking days, 3 days. I'll just give you 3 days. Pondohan mo yan. If hindi mo pinondahan yan, we have the presumption that you are deceiving or defrauding A. Kakasuhan ka nga estafa. Sa estafa, delikado ka dyan. Bakit? Sa estafa, ang kasuhan dito, parang, depende kasi ito sa perang nakuha mo. Yung sa worth ba ng for example, di ba 50,000? Parang syempre yung worth ng goods, 50,000, kaya ka na nagbigay ng 50,000, di ba? So, kung parang 40K pa lang, may kaso na. 40,000 lang ang gagawin mong panloloko, may kaso na. Hanggang 8.8 million and above na to, syempre. Ang kaso na dito, reclusion perpetua. Pero syempre, reclusion perpetua, hindi naman yan habang buhay na pagkakakulong talaga. Hindi talaga yung perpetual, parang 40 years. Pero syempre, parang ganun na rin, buong buhay mo nakakulong ka. So, yan. Yan ang estafa. So, meron na kayong bit background. Ngayon, compare na natin siya sa BP22. Okay. So, sa BP22 nga, ito talaga naman yung topic natin. Pero malamang, baka sa board exam, minsan makikita nyo na kino-compare siya, ganyan. So, sa BP22 kasi, mala prohibita lang tayo, mali lang to kasi sinabi ng batas na mali siya. You really don't have the intention na manloko. Talagang mali lang siya kasi nga, the law itself provides that it's wrong and it is illegal. So, mali. At ang nangyari din dito ay tumalbog din yung cheque, pero wala, isa dyan tumalbog lang. Ang pupuntahan na natin dito is, di ba nakwento na for value and for account? Itong BP22. So, pwede na nagbigay ka muna ng cheque bago mo ma-obtain yung goods or pwede naman meron ka ng existing obligation. Kumbaga, pambayad utang yung cheque, kaya ka nag-issue ng cheque. Ngayon, eto naman, sabi ko, di ba kanina, meron siyang with funds, without funds, tsaka with insufficient. Yan. Tapos ngayon, ang gagawin mo dyan, syempre, ba kung ikaw, kanyari, naka-receive ka na ng check, pe-present mo na siya. Ganun lang yung process, parang, naka-receive ka na ng check, pe-present mo siya, tapos si bank yung magsasabi kung honor or dishonor. Pag dishonor, magsisend siya ng notice of dishonor, kaninos dun sa nag-issue ng check, tapos kapag binigyan niya na notice of dishonor, yung bank meron siyang palugit sa'yo na araw. If hindi mo pa talaga nalagyan ng pondo, ganyan, sa palugit na binigyan niya sa'yo, dun na mag-undergo or dun na mag-flow yung kaso. If after notice of dishonor, tapos yung days na binigay nila sa inyo. Pagkatalbog ng cheque, wala pang kaso yan. Binibigyan pa sila ng palugit na araw. Kasi nga, baka nga, alam mo yun, yung tulad ng example ko sa inyo kanina, baka nga, parang nag-withdraw, nag-encash kasi ako nakaraan, tagal-tagal mo kasing, pa-encash. Nag-encash ako, kinulang lang ng pondo, kaya tumalbog, papondohan ko ulit. Natural lang tayo na nangyayari. So, meron silang palugit. Pero pag doon sa palugit na yun, wala pa silang ginawa, ay delikado. Kasi kakasuhan na sila. Okay. So, present mo na, no? Bato, nag-present ka na, presentment. Ngayon, yung estafa,
ang days lang natin na mahalaga, 180 days lang, no? 180 days after, stale check na siya. 180 days before, pwede pa. Pwede pa siyang makasuhan. Pero if dito naman, sa BP22, hinati pala siya into 3, ay, kailangan meron kong tandaang tatlong hatian dito. 90 days. 90 over. Tapos hanggang 180. Tapos yung lagpas na ng 180. More than 180. So, ba't ganyan? Ito ay hatiin natin sa A, tsaka sa B. Bitong dalawa, yung without funds pati with insufficient funds. Okay, so dito muna tayo sa 180. Ay, hindi yan. Dito muna tayo sa 180. So, sa 180, same. Same sa estafa. So, syempre, stale check na kasi yan. Kumbaga, i-dishonor talaga yan ng bank. Kasi nga, wala na. Di ba alam niyo naman yan sa financial accounting, di ba kapag stale check. So, hindi na siya talaga ine-encash. Hindi na yan mapapa-encash. Kailangan na lang mag-renew ulit or mag-issue ng panibagong cheque. Hindi na talaga siya i-honor. Walang tumalbog dito kapag 180 kasi hindi talaga siya i-honor. Automatic yan. So, wala yan. Hindi mo siya pwedeng kasuhan ng BP22 or even estafa. Okay. Ngayon, punta ka muna dito sa 90 days. Ba't natin niya kinategorize na with funds, pati without funds, and with insufficient funds? Kasi, for example, yun nga na 50,000. Tapos, within 90 days kasi, may funds talaga yan. No? Nung binigay ko yung cheque sa'yo na 50,000, may fund talaga yung pera. Kayang-kaya niya i-cover yan. Okay, kunyari hanggang 90 days, no? Hindi pa ine-encash yan, tagal eh. Tapos 90 days na, meron talaga siyang fund. Okay, so, ang ibig sabihin yan is, ano yan, check. Wait lang. Okay, balik tayo natin. Kasi sinabi rin kasi niya na medyo magulo tong sa with funds. Medyo nagulo nga lang. Dito muna tayo sa 92,180. Pag sa 92,180 kasi, tas dito siya sa with funds, lumagpas na siya tas hindi mo pa siya na-withdraw. Wala ka na kasing pwedeng ikaso sa kanya. Wala ka nang pwede ikaso sa kanya. Kasi kumbaga, na-obtain niya naman na kasi. Parang na-obtain niya na hanggang dapat kasi ikaw, kumbaga parang dapat in-encash mo na siya agad. Kasi meron na talaga yung fund. Syempre marami ng transactions na nangyayari, di ba? Hindi mo naman palaging pwedeng tingnan yung checkbook mo na, ay wait lang, may fund pa ba? Kaya pa ba i-cover na ito yung check na inisyo kay A? Siyempre, basic ka rin, di ba? Marami ka rin naman ginagawa. So, if lagpas na yan ng 90 to 180, okay, so, basta alam mo na sa loob ng 90 days, kumbaga meron pa rin siyang fund. Tapos yung 90 to 180, lumagpas na, no? Kumbaga, doon mo pa lang siya winidraw. Pero nung sa umpisa may fund yan, wala kang may kakaso sa kanya. Kasi may fund naman na talaga yan nung umpisa. Eto nasa law talaga to Kaya sabi niya parang medyo, hindi daw ito madalas tinatanong yung sa with funds. Pero medyo, magulo siya. Pero nakalagay kasi siya sa law. Na kapag, kumbaga kasi sa within 90 days naman, na-retain niya na Within 90 days, na-retain niya na meron talagang laman. After 90 to 180 days, kumbaga naging insufficient na marami ng transaction. So, kahit ano pang mangyari, hindi mo na siya pwedeng kasuhan dyan. So, kumbaga, dito ka,
kung 90 days, kailangan ikaw na may hawak ng cheque hanggat maaari. Within 90 days ka lang pwedeng gumawa ng action. Within 90 days, present mo na yan agad. Marami ka kasing marami kang perks na makakuha kapag within 90 days kang nagpa-present na. Dito kasi sa without funds and with insufficient funds, pag dito ka for example, present mo siya sa loob ng 90 or lesser na days, no? Present mo siya agad-agad. May habol ka dyan. Ang kailangan mo kasi dito mapatunayan is meron siyang knowledge. Hindi mo kailangan mapatunayan meron siyang intentional lokohin ka, pero kailangan mo mapatunayan na alam niya na wala ng pondo or kulang na yung pondo niya. Yun na lang yung usapan dito. Kailangan alam niya. Ikaw, kapag 90 days or less, mo siyang pina-encash, the law helps you. Sa papaanong paraan? The law will presume na kapag, pag dito ka dito mo siya pina-encash, ang iniisip ng law ay alam niya. Meron tayong presumption of knowledge. So, kahit hindi mo napatunayan na alam, ang hirap naman kasi, diba? Paano mo mapapatunayan na alam niya? Na, hindi kasi sapat na yung meron lang siya sa statement na ganyan. Ayun, bakit yung statement niya? Makikita naman natin na talagang wala na siyang funds ng ganitong araw, insufficient. Hindi niya kasi pwedeng tingnan palagi. Palagi tinitingnan yung saving deposits, palagi tinitingnan yung yung checkbook balance. So hindi naman ganoon, 'di ba? Kaya yung law, kapag dito ka, okay, pag nag-present ka 90 days or less, ang pine-presume hindi talaga natin sasabing alam, pero yun yung pine-presume. Kapag pine-presume, ibig sabihin, okay ka doon kasi against siya sa kalaban mo eh. Kasi pine-presume ng law na alam mo, presumption of knowledge. Presumption of knowledge. Kasi, dito kasi sa without funds or with insufficient funds, tapos 90 to 180, kumbaga, pina-encash mo siya between 90 to 180, syempre, pwede mo pa rin siyang kasuhan. Dito kasi, di ba, bawal na sa with funds. Yun yung difference nila. Sa with funds, bawal na siyang kasuhan. Pero, dito kasi sa 90 to 180, if ever, na dyan ka pumunta, tapos dito sa without funds or with insufficient, pwede mo siyang kasuhan. Pero yung burden na i-presume na alam niya, sa'yo na mapupunta, di ka natutulungan ng law. Ikaw magpo-prove na alam niya na insufficient na yung funds niya or wala talaga siyang funds. Ngayon, paano mo mapuprove na nasilip niya yung checkbook niya? Mapuprove mo ba yun? Ay, alam ko, nasilip niya yung checkbook niya na yan. Siyempre, kunyari, kung businessman yan, di yung utak niya, maraming iniisip, hindi niya talaga makikita. Okay, yung mga checkbooks niya. Kasi, diba, hindi pa naman siya stale eh. So, kung di pa siya stale, so pwede mo pa talaga siya ipa-encash. Kung tumalbog yan, tapos 90 to 180 days ka pa lang naman, or yung check na umaanda, tapos present mo siya, tumalbog. Kapag with funds yan nung una, tapos naging insufficient lang, nung 90 to 180 days, wala kang makakaso sa kanyang BP22. Pero syempre, habulin mo pa rin siya, pero walang kaso na BP22. Pero kung yung umpisa pa lang, dito na siya sa B, wala talagang funds or with insufficient funds. Pag nandito ka sa 90 days, pwede mo siyang kasuhan and yung law sinasabi na alam niya, pinipresume, alam niya yan, wala talaga siyang fund nung umpisa pa lang, alam niya yan, kulang talaga yung fund niya. Pero dito sa 90 to 180 days, basta sa pangalawa, sa B, sa without funds or with insufficient funds, hindi ka natutulungan ng law. Ay, hindi ko na alam kung alam niya pa ba. Parang ganun sabi sa'yo ng law. Ikaw, i-prove mo nga sa amin na hindi niya na alam. Kasi syempre, pag medyo maaga pa, syempre parang alam di ba? Alam niya yan talaga. Pero if tumagal na, syempre baka busy na, hindi niya na nga alam na, ay, meron pa pala. Meron pa pala akong sa'yo, standing obligation, hindi ko alam. So if gano'n, ikaw na bahalang mag-presume. Hindi ka natutulungan ng law. Ikaw na bahalang mag-prove sa amin. So, yun nyo na lang guys medyo, medyo
Complicated yung pagdating dito sa BP22, yung sa numbering ng days. Titingnan nyo na lang, okay, ulitin ulit natin. Sa with funds, may fund talaga sa umpisa, okay? May fund talaga sa umpisa. As in buong 50,000 or lagpas pa. Pero kung 90 na yan and above, basta wag 180 kasi stale na. 90 to 180, di mo pa na siya ipina-encash. So, ang mangyayari, wala ka nang hahabulin. Eh, dapat kasi in-encash mo na agad. Baka ganun sabihin sa'yo ng law. Pero sa B, kung umpisa pa lang wala talaga yung funds or insufficient talaga yung funds niyan, kapag nagpa-encash ka ng 90 days before, sabihin sa'yo ng law, tapos tumalbog, sige, sa amin ka. Kumbaga, yayakapin ka ng law, tutulungan kita. Alam niya yan, meron tayong presumption of knowledge. So, against to sa medyo against talaga siya rito sa kalaban mo. Pero kapag na yan, lumagpas na yan, parang 90 to 180 days na, sabihin sa'yo ng law, oo, pwede nga pa siyang kasuhan ng BP22, pero it is up to you to prove na alam niya na walang laman. Kasi hindi naman nga rito, di ba, tinitingnan yung intention. Kailangan lang natin tingnan dito is kung alam niya ba na may pondo pa or wala. Anyway, presentment pa lang naman to. Saan na tayo pupunta next? Dahil 4 minutes na lang pala tayo. Saan na tayo pupunta next? Doon na tayo sa notice of dishonor. Kasi tumalbog na di ba? O, nung tumalbog, di ba, magbibigay si bangko, sabihin niya, B, tumalbog, notice of dishonor tayo. Ino-notify kita na i-dishonor ko tong cheque na to kasi walang laman or insufficient. Anong gagawin ngayon ni bank? Sasabihin niya, okay, I will give you 5 business days. Anong gagawin mo? Bayaran mo. O kaya arrange. Ano tong arrange? Pwedeng kasi sabihin ni B, ay, di ba meron pa akong ibang sa inyo funds sa ganitong saving accounts ko? Pwede bang patapal na lang? Or sabihin niya, oy, di ba pwede na, maganda naman yung credit standing ko sa inyo. Baka pwede yung utang muna ako, tapos yun muna yung pambayad ko kay A. Yan, pwede. Or i-pay. Pay mo na lang kung may pera ka naman. Pero if, ayun nga, if hindi siya nagbayad, dun pa lang magra-run itong BP22. If hindi siya magbabayad, and then tapos nandito naman siya sa 90 days within, okay, pe-presume na natin na alam niya. Meron siyang knowledge na talagang insufficient. Pero kung dun ka na sa 90 to 180 days, sige, kasuhan mo, BP22, pero it's up to you to prove it. Basta without funds umpisa or with insufficient. Kasi kapag with funds yan umpisa, nawalan lang, sa 90 to 180, ay wala. Kumbaga, kasalanan mo pa, no? Kasalanan niya pa talaga. Ayun. Tapos, ang fine naman dito, ang fine kasi, fixed naman siya eh. So, tingnan nyo na lang siya sa law. Feel ko kasi wala sa book nyo, no? Wala sa book nyo yung BP22. Hindi ko alam kung bakit, pero kasama pa to sa board exam. So, yun. Tingnan nyo na lang yung fine, okay, ng BP22. At pakikabisado dahil baka masama sa quiz or monthly or sa recitation. Ayun lang. So, in summary, parehas yan na nag-bounce yung cheque, tumalbog. Estafa, meron lang siyang intention. Tapos, dito naman sa BP22, wala kang talaga intention to defraud. Talagang kinapos lang yung pera mo. Nung time na encash siya. Pero kung kawawa ka, parang unfortunate ka na lang dito sa BP22 eh. Kumbaga, di ba nag-issue ka ng cheque, tapos pina-encash niya pa ng parang matagal niya pa bago pina-encash. Basta wag lang 180 days. Tapos bigla ka na bankrupt, ganyan. Wala ka ng pambayad, di mo na talaga mapapunduhan. Kawawa ka, dito makakasuhan ka. Pero mababa lang naman ata sa BP22. Unlike estafa. Kasi, kasalanan talaga estafa. Kasi ano bang ginagawa mo, nanloko ka kasi. So, tatandaan niyo dyan is yung dates. Yun talaga. Dates. Tatandaan niyo yung dates. Basahin niyo na lang din yung law. Pero more of ganun yung hatian niya. Sa 90, 90 to 180, tsaka yung 180 days. Tapos yung 3 days sa estafa, kailangan mabigyan na ng fund. Dito naman sa BP22, kailangan 5 banking days.
Kaiba kasi yun. Mas mahaba, parang mas mahaba yung banking days. Dito kasi 3 days lang sa staff eh. Parang ano lang, um, kahit may Sabado or Linggo. Banking days kasi pag holiday, di ba, mamumove pa. So, mas mahaba pa yung time. If meron kayong question, chat nyo na lang sa akin kasi 10 na. So, baka may iba sa inyo may next class pa. May next class din ako. So, chat na lang. Pero okay, last reminder, kakaroon kayo ng monthly exam on Tuesday, 9 to 11. Kasama na lahat ng na-discuss natin. Tapos, next Sunday or Saturday, magkakaroon tayo ng recitation. Pachat na lang ako, Fars or si Umayong kung ano yung mapag-uusapan natin about sa recitation nyo, kung anong oras ng Sabado. Okay, yun lang guys. Thank you so much. So, proceed na kayo sa thank you din. If medyo nalilito kayo, chat lang kayo sa naging topic natin. Medyo nakakalito talaga yung about sa days eh. Okay, chat lang kayo tapos ayun, gawin nyo na yung mga dapat nyong gawin. Patuloy tayong maging blessing at mabuting tao. Yun lang. Thank you guys.